Hi everyone, welcome to Gerald Graphics Adobe Photoshop tutorial. So today I'm gonna explain ano ba yung functions at para saan ba ang gamit ng clipping mask sa Adobe Photoshop. Actually, itong technique na to, isa siya sa pinakamadaling gawin, but at the same time, isa din siya sa magandang tignan. So, maganda siyang i-apply sa mga design natin, sa mga posters natin. So, ano ba talaga tong create clipping mask na to? Game. So, first, mag-open muna ako ng isang image na na-download ko sa Google. So, I have here a dry brush stroke sa PNG. Sa PNG file. So, remember nung previous topics natin, na-discuss ko sa inyo kung paano gumawa ng PNG file, di ba? So, ito example siya ng application nun. So, okay. I'll just click and drag. There. So, naglagay ako ng image and it's a brush stroke. Yan. So, bakit? Para saan to? So, ang ginagawa kasi ni clipping mask is ino-occupy niya yung shape nung object nung layer natin. So, para magawa natin yung effect, kailangan pa natin ng isang image. So, ito yung magiging pinaka-background natin. Yan. So, lagay ko lang muna siya dyan. And then, I'll open the other image. I'll insert the other image. So, meron akong dinownload din na free na photo online. So, it's an image of an owl. Ayan. So, mapapansin nyo, mahilig talaga ako sa owls. So, ewan ko. Basta, gustong-gusto ko sila. Anyway, so I'll just click and drag the owl image here in my artboard, in my canvas. So, ayan. So, pwede ko siyang i-resize. Ayan. So, I think gusto kong masakop niya yung buong brush stroke sa likod. There. So, I'll just double click para ma-place na siya. Then, kung mapapansin nyo, yung layers natin, nasa taas yung owl. So, dapat talaga nasa taas na layer siya. Kasi what we want to do is to crop this image doon sa shape nung ating brush stroke. So, sobrang simple lang kung paano siya gawin. Kailangan lang natin i-right click yung layer and then click the create clipping mask. So, automatically, yung layer under your image, doon niya ipapasok sa shape nun. So, sige, try natin. Boom! Diba? Simple as that. So, inoccupy nung owl natin yung buong image nung brush stroke. Diba? So, pwede natin siyang i-adjust yung size habang nasa loob. Yan. So, pwede natin isagad dito yung face niya nung owl. And then, adjust pa natin. Ayan. Pwede din natin siyang i-rotate. Diba? Yan. Yun. So, yung effect na to, very effective siya when we're doing cinematic type posters like let's say a movie poster or a teaser. So, kahit saan applicable siya. And hindi nyo lang siya pwedeng i-apply sa brush stroke lang. So, hindi kayo limited sa brush stroke but any PNG image na maisip nyo, pwedeng nyong gawin. And another tip, actually, hindi lang siya sa image din pwede gawin. But another example is shapes na i-discuss natin sa ibang topic natin. Pero once na gusto nyo siyang tanggalin dito sa image na kanyang in-occupy, right-click nyo lang ulit and then release clipping mask. So, babalik siya sa dati. So, lalabas siya dun sa shape. So, saan pa siya pwedeng i-apply? Meron tayo ditong shape tool. And then,
I'll try the rectangle or the polygon tool na lang. Polygon tool. So, lakihan ko konti. Yan. And then, yung layer niya, idadrag ko lang sa ilalim ng owl para pagka nag-create ako ng clipping mask, yun yung ma-occupy niya. Yun. So, pumasok ulit yung owl, no, sa loob nung ating polygon tool. Yan. And pwede natin i-hide to, si brush stroke. Ayan. So, for the shapes, don't worry guys, kasi meron tayong separate lesson for that. Mas i-discuss natin yung iba't ibang function ng shapes. And kung ano din yung mga magandang gamit for the shapes. So that's it for today. I hope marami kayong natutunan about clipping mask, kung para saan ba yung gamit niya and saan ba natin siya ma-apply sa mga projects natin. So see you sa next video natin. Ang topic is about image overlay. Bye!